Hindi na mabilang kung ilang ulit nalagay sa banta ng panganib ang mga residente ng Barangay Santa Lucia, Arayat, Pampanga sanhi ng patuloy na pagguho at pagkasira ng Kupang Dike. Milyong piso na rin ang ginugol at nasayang para patibayin ito at isalba ang buhay at mga ari-arian ng mga katabing komunidad at mga bayan. Kabilang ang bayan ng Mexico at City of San Fernando, Pampanga sa sinasabing maapektuhan ng matinding pagbaha kung tuluyang bibigay ang dike. Sa pagbisita ng Balitang Central Luzon sa lugar, ay minamadali ng kontratista ng DPWH ang rehabilitasyon ng dike at slope protection nito. May 425 linear meter ang ginagawang patrabahong sheet piling at slope protection ng dike na nagsisimula sa Purok 1 at aabot hanggang sa Purok 2 ng barangay. Pinondohan ito ng mahigit 100 milyong piso mula sa JICA funds. Bahagi ang proyekto ng Contract Package 69 ng Flood Control Project ng Arayat Apalit Setback. Si Aling Gloria Francio ng Purok 1 at Mang Victorio Reyes ng Purok 2 ay nagpapasalamat at kampante na. Ala na po siguro kasi sa tingin namin parang ayos naman yung pagkakagawa nila ngayon. Hindi tulad dati yung sandbag-sandbag, pag lumalaki yung tubig, natitibag pa rin. Kaya ngayon, ayos na yung pagkakagawa nila. Maganda yung ginagawa nila ngayon, kumpleto sa bakal. Tsaka matibay ang pagkakagawa. Kumpara doon sa naunang nasira, mas maganda ngayon yung ginagawa nila. Kaya para sa akin, okay itong ginagawa nila ngayon dito. Pero si Mang Menandro Dolarte at Annalyn Reyes ng Purok 1 ay hindi maalis ang pangamba. Ilang beses na raw inayos ang ilang parte ng dike sa Purok 1 subalit nasisira pa rin kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Kasi yung tubig dyan, ibang klase sir. Kasi kung titignan nyo sir yung dike sir dito sir, iba ang direksyon niyan, pukulan ng tubig to sir. Umbaga sa yan ang tinatarget ng tubig yan. Kaya pagka nabutas siya sir, itong dike natin nabutas yan, maraming papatay niya sir. Nangangamba rin po kami dahil hindi po natatapos yung ginagawa nila, baka lumubog na naman po kami. Natitibag ho, konti na lang ho yung lupa po dito. Dahil po sa bilis ng tubig? Oo, bilis ng tubig. Kagaya po ngayon, lumalaki na naman yung tubig. Hindi lang kaligtasan ng buhay ang inaalala ng ilang residente maging ang relokasyon ng mga pamilyang patuloy na naninirahan sa gilid ng ilog. Ilang ulit na raw pinangakuan ng mga residente pero wala raw nangyari. Nasa 10 pamilya pa rin ang nakatira sa paanan ng ilog na pinapaalis ng gobyerno at kasama sa daraanan ng rehabilitasyon ng Earth Dike. Wala pa pong kasiguraduhin sa paglilipat namin dahil wala pa yung inaano ni nanay po eh. Kaya inintay namin po yung ano ni nanay yan. Sabi ko bibigyan po ng financial at saka yung kabuuan at saka lote po yung inaano ni nanay. Wala pa ho, sana naman ho kahit paano, mabigyan kami ng matitira na kahit lupa lang na maliit, kahit bahay na maliit. Wala pa po kaming alam sa anong gano'n. Bakit po kayo pinapalikas? Dahil nga gagawin na po dito yung ano. Tiniyak naman ni Engineer Arthur Santos, Assistant District Engineer ng Pampanga 1st Engineering District ng DPWH, na matibay umano ang proteksyon ng dike. Inaasahang buwan ng Agosto matatapos ang proyekto. Yes, oo. Ano na, yun, pag natapos yan, makikita ng mga tao na talagang yung security, yung ano nila, yung pangamba nila doon sa pagdating ng tubig, mawawala na siguro. Oo, nag-iba tayo ng design kasi yung sheet files doon, mas malaki na ngayon. Mas malaki yung ginamit natin. May gitna 1 meter yung width ng mga sheet files compared to doon sa mga naunang ginamit natin. At saka yung depth niya is 22 meters, malalim na talaga. Kasama si Jeffrey Gomez, ako si Justin Dizon, alerto alisto sa pagbabalita.